Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. The moment he cleaved my lips, I closed my eyes and kissed him back. Buhat-buhat niya ako ngayon. Ang aking kamay ay nakapulupot sa kanyang liig. I focused on kissing him back. Narinig ko ang pagpihit niya sa pinto habang sabik na hinahalikan pa rin ako. Narinig ko rin ang pagsara ng pinto at saglit ng pagtigil niya sa halik. Tinitigan niya ako saglit at tinilaan niya ibaba niyang labi bago niya ako inatake ulit. Wala kaming naririnig kundi ang mahinang ungol namin habang magkatagpo ang aming mga labi. Nang inilapag niya ako sa kama ay bumaba ng kanyang halik sa aking liig at ang tanging ginawa ko lang ay ang pumikit at mahinang dumaing. Ang kanyang kamay ay naging malikot. Nakikiliti ako sa tuwing dumadapo ang kanyang labi o di kaya ang dila sa aking balat. Ang aking kamay ay nasa kanyang balikat at bahagyang nakakuyom. Ang kanyang kamay ay unti-unting gumagapang sa ilalim ng dress ko na nasa legs ko. Kinagat ko ang labi ko at nang dumapo ang halik niya ulit sa labi ko ay nawala ulit ang atensyon ko roon. Init na ang buong katawan ko, lalo na nang hinahablos niya ng paulit-ulit ang hita sa ilalim ng dress ko. Nakadagan na siya sa akin at ang kaliwang hita ko ay nasa may bewang niya at bahagyang inaangat. Ang tuhod niya ay nasa gitna ng hita ko kaya sakop na sakop niya talaga ako. Bagya ko siyang itinulak nang dumapo ang kanyang kamay sa gitnang parte ko. "Now, let me have it my way." He smirked at napasingap ako nang hinubad niya ang damit ko. Bigla akong nahiya, lalo na nang pasadahan niya ako ng tingin. "Beautiful," he said at sinimulan niyang hubarin ang kanyang sariling damit. Umawang ang labi ko nang tumambad sa akin ang kanyang magandang katawan, ang kanyang six-pack abs. Napasingap ako na bumaba ang mata ko sa kanyang "Mateo." Napalunok ako habang titig na titig sa kanyang itinatago. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong sensasyon sa piling ng isang lalaki at kay Mateo pa. From pain, it became pleasure. Nakaupo lang ako sa kama habang yakap-yakap ko ang aking tuhod. Nasa tabi ko si Mateo at nakatulog na. Napailing na lang ako at napatingala na lamang. Tama ba itong desisyon ko? Tama ba itong ginagawa ko? Iyon ang nasa isip ko ngayon. Mahapdi ang gitnang parte ko at hindi ako makatayo o makakilos ng maayos. Ito ang unang beses na nakipagtalik ako sa isang lalaki at nanibaguhan ako sa aking sarili. Wala siyang kondom. Ganun ba siya? Should I buy a pills? Natatakot ako nang mabuntis ulit. Huminga ako ng malalim at nang sinubukan kong ibaba ang isa kong kamay sa kama ay napaawang ang labi ko nang nakaramdam ako ng kirot sa gitnang parte ko. Napapikit ako at kinagat ang labi ko. Ibinalik ko ang pako sa kama at niyakap ulit. Ngayon kami ng dalawa ay ano na? Ano kaya mababago sa buhay ko ngayon tinanggap ko na siya sa buhay ko? Magiging masaya ba ako? Magiging masaya kaya ang anak ko? Paano kung isang araw ay dumating ang totoo niyang ama? Ano na lang? Paano ako? Paano ang anak ko? Tapos bigla niyong kunin sa akin. Umungol si Mateo at napakapapasakot yun. Nang binalingan ko siya ay kumunot ang noo niya habang ang kamay niya ay parang may hinahanap. Napailing na lang ako. Bigla siyang nagmulat ng mata at agad nataranta. Napailing ulit ako at tinapik siya. "Mateo." Mahina akong tawag sa kanyang tauhan. Nang nakita niya ako ay agad niyang hinawakan ang kamay ko na nasa kama. Umawang ang labi ko. Antok na antok pa ang kanyang mata pero sinubukan niya pa ring dumilat. "Don't scare me like that," he said in his bad voice.
Tinapik niya ang tabi niya. Humiga ka. Ngumiti siya sa akin. Pinigilan ko ang sarili ko na ngumiti sa kanya. Hindi ako makakatulog eh. Pag-amin ko sa kanya. Bumangon siya sa kama at umupo sa tabi ko. Pareho pa rin kami walang saplot. Tanging kumot lang ang bumabalot sa katawan namin. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa balikat ko. Napatingin tuloy ako sa kanya. He rested his chin on my left shoulder. Ngumuso siya. Does it really hurt? You really cried. Namula ang buong mukha ko. Humalakak siya at saka ngumuso ulit. I'm sorry, okay? I'll be gentle next time. He winked at me. Umawang ang labi ko. Anong next time? May next time? Nagpipigil na siya ng ngiti ngayon. Natampal ko ang kamay niya nang kagatin niya ang balikat ko. Hinigpitan ko ang pagkakayakap ko sa aking sarili. Matulog ka na nga lang, saway ko sa kanya. You should sleep too. Baka magtakang anak natin kung bakit ka puyat. Napasingap ako. Anak natin? Kinagat ko ang labi ko at pilit na hindi pinsinin ang kanyang sinabi. Ganun ba kapag sinagot na? Hindi ko maiwasan ang masiyahan para kay Elizabeth. Mateo, humarap ako sa kanya. Tanggap mo ba talagang anak ko? Seryoso ka ba? Kumunot ang noo niya at gamit ang isang kamay ay sinapu niya ang mukha ko. Mapupungay na ang kanyang mata ngayon. I made it clear to you, right? I can be the father of your daughter. I will not going to bother you kung hindi. Aniya sa seryosong tono. Just stop thinking about it and let's just sleep, okay? Tumango ako. Napapikit ako nang tumingkayad siya upang halikan ang aking noo. Sleep tight, Trisha. I love you. Bulong niya sa akin. Isang halik ang nagpagising sa akin sa umaga. Nang nagmulat ako ng tingin, mata ni Elizabeth ang unang bumungod sa akin. Umawang ang labi ko at bahagyang nataranta. Ngunit nakahinga ako ng maluwag nang may damit ng aking katawan. Sino ang nagbihis sa akin? Si Mateo ba? Anak! Mommy, ang nice rito! Tumayo si Elizabeth at tumalon-talon sa kutsyon. Bigla akong namula, lalo na't nung naalala ko ang nangyari sa amin ni Mateo kagabi. Hinanap ko siya at wala siya rito. Mommy, ang ganda po. Ang laki rin ng barko. Yati to, anak. Opo, umupo siya sa kama. Yes po, Mommy. Sabi po ni Daddy ay sa atin daw po ito. Totoo po ba iyon? Umawang ang labi ko. Ha? Ngumuso siya. Sabi po ni Daddy, atin daw po ito. Ano ba naman ang pinagsasabi ni Mateo kay Elizabeth? Nasaan ba siya, anak? Kausap niya po ang isang lalaki. Nandun po siya sa labas, Mami. Tingnan mo, umaandar po ang barko. Napasingap ako. Bumangon ako at unti-unting inapak ang paa sa malamig na sahig. Napapikit muli ako dahil sa hapdi pero hindi ko pinhalata. Mami, bakit po ganyan ka maglakad? Nag-aalala ng tanong ng anak ko. Nag-init ang buong mukha ko sa tanong ng anak ko at binalingan ko siya. Hindi na ako nakasagot dahil biglang bumukas ang pinto at bumunga dun si Mateo na ngayon ay bis na. Daddy! Uminit ang pisngi ko, lalo na nang bumaling si Mateo sa akin. I saw the amusement in his eyes when he saw me. Nag-iwas ako ng tingin at saka nagpatuloy. Binuksan ko ang bintana at nakumpirma ko nga na umaandar nga. Saan kaya ito tutungo? Do you like it here? Narinig kong tanong ni Mateo kay Elizabeth. Yes po, Daddy. I like it here po. Thank you po. You're welcome. Tumikim ako at binalingan ko ang anak ko. Gutom ka na ba, anak? I mean, kumain ka na ba? Ngumuso ang anak ko at saka umiling. Hindi pa po. Hinihintay po kita, Mami. Umawang ang labi ko. Let's go. The breakfast is ready. Nang napatingin ako kay Mateo, ay nakatingin na rin siya sa akin.
Medyo napaatras ako nang lumapit siya sa akin. Napalunok ako. Trisha! Umiwas ako ng tingin. Masakit ba? Pinagtagpo ko agad ang aking hita. Lumapit pa siya lalo sa akin at saka hinalikan ako sa pisngi. Alright. Mauuna na kami ni Elizabeth. Hahatiran na lang kita ng pagkain dito, okay ba yon? Tumango ako. I'm sorry. But I love your moan. Uminit ang pisngi ko. Mateo? Sinamaan ko siya ng tingin. Pinisil niya ang ilong ko bago siya lumabas kasama ang anak ko. Huminga ako ng malalim at saka bumalik sa kama ko. Hinimas ko ang leeg ko saka ako humiga ulit. Gusto ko na lang matulog ulit. Isang yakap ang nagpamulat sa akin. Nang binuksan ko ang mata ko, nakangiting si Mateo ang nakita ko. Nang sinilip ko siya ay may dalan siyang pagkain. Bed tray ito. Halos nagpipigil ako ng ngiti nang nakita ko na may 3 rosas na nakatali roon. Kinuha niya ito, inamoy at saka ibinigay sa akin. Ang sweet mo naman, hindi ko mapigilang sabihin. Gumisi siya at inirap niya ang bed tray sa akin na may mga pagkain. May gatas, bacon, eggs at rice. May fries pa sa gilid. Kumain ka na, Trisha. Aniya at pumesto sa likuran ko. Kumunot ang noo ko. Anong ginagawa mo? Aayusin ko lang ang buhok mo. Ang gulo eh. He chuckled. Uminit ang pisngi ko. Nanginginig na kinuha ko ang kutsara at tinidor. Habang kumakain ako ay ramdam na ramdam ko ang maingat na pagtali niya sa aking buhok. Tipid akong napangisi at halos hindi ako makapag-concentrate sa kinakain ko. You have a very smooth hair. What is your shampoo? Tanong niya sa akin. Mura lang naman ang shampoo ko. Hindi katulad ng nasa poder pa ako ng pamilya ko. Sunsilk. Sagot ko sa kanya. I will buy you many shampoos. Sabi niya sa akin. Ngumuso ako at saka sumubo. Hindi mo naman ako kailangang bilhan. Hindi kita sugar daddy. Natigil siya sa pag-aayos na buhok ko at sinilip ako. Kitang-kita ko ang mukha niya sa gilid ng mata ko. Nakanguso ito at parang natatawa pa yata. What? Sugar daddy? Umirap ako at inabot ang gatas. I am young, Trisha. Humalakak siya. I am just 24. Umawang ang labi ko at napabaling sa kanya. Talaga? Nilitan niya ako ng mata. Inilapit niya pa ang tingin niya sa akin. Why? Why do you think it's my age? Akala ko kasi ay nasa 25 up ka na. Matangkad ka kasi. Ani ko at nag-iwas ng tingin. Well then, 2 years gap is not bad, baby. Hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy na lamang sa aking kinakain. Matapos kong kumain ay lumabas na ako sa lungga ko. Tinitiis ko na lang ang sakit at halos pagtawanan na ako ni Mateo. Sinaman ko siya ng tingin. Ano ba? Inis kong singhal sa kanya. Tinaas niya ang 2 kamay niya. Relax. Tinatawanan mo ako eh. Tinikom niya ang bibig niya at saka umiling. Nakita ko ang anak ko na nakaupo na sa may lounger. May lounger pala rito. Katabi niya si Yaya Linda. Kumapit ako sa railings at tumingala upang pagmasdan ang langit. Ang ganda pala ng araw ngayon. Saan ba ito tutungo? Tanong ko sa kanya. To my island. Umawang ang labi ko. Ang daming nakakamangha sa lalaking ito. Isla mo? Nilingon niya ako. Nasa tabi ko na siya at nakahawak na rin siya sa railing. Yup, I'll take you there. Talaga? Naramdaman ko ang kanya mga kamay sa aking bewang. Yup, sigurado ako na magugustuhan ni Elizabeth iyon. She likes water, right? Malinaw ang tubig doon. Nilingon ko ang anak ko na ngayon ay nasa laptop ang tingin. Kumunot ang noo ko. Where did she get that laptop? Maliit siya at kulay pink. I gave her that. Mateo, tumaas ang boses ko. Don't just give her some things. Hey, she likes it, you know?
Hinawakan niya ang braso ko. "Don't be mad at me." Iniwakli ko ang braso ko at nakita ko ang pagkaputla niya. Kahit na, ayokong lumaki na spoiled ng anak ko. Mariin kong sambit sa kanya. Hindi porkit mayaman ka ay bibilhan mo siya ng kahit ano. Kumurap-kurap siya. "Alright, I'm sorry, okay? Don't be mad. I will ask for your permission first before I will give her something again." Huminahon na ako nang dahil sa kanyang sinabi. Mabuti kung ganun. Niyakap niya ako mula sa likuran ko. "I'm sorry." Kasasagot mo lang sa akin tapos mag-aaway na agad. "Sorry." Binaon niya ang mukha niya sa kanang leeg ko. Napabuntong hininga ako at hinawakan ko na lang ang kamay niya na nakapatong din sa balikat ko at tahimik naming tinatanaw ang bughaw na dagat. Halos isang buwan na ang nakalipas simula na mag-date kami ni Mateo. Halos sa amin na siya tumitira at halos ako na ang mahiya para kay Nanay Flora. Hindi ko na lang ikinukwento kay Michelle dahil baka hahaba pa ang kailangan kong explain sa kanya. "Nanay Flora, pasensya na po talaga." Sambit ko sa kaniya. Natatawang umiling sa akin si Nanay Flora habang ginigisa ang kanyang niluluto. Hindi niya ako binalingan pero kita ko ang ngiti sa kanyang labi. "Hindi naman issue sa akin yun, iha. Huwag ka nga mag-sorry. At saka, masaya ako sa iyo, lalo na para kay Elizabeth. Simula nang dumating ang kasintahan mo sa buhay niyo mag-ina, ay palagi ko nang nakikita si Elizabeth nang umingiti at tumatawa." Napangiti ako dahil sa sinabi ni Nanay Flora. "Talaga po?" Tumungo agad si Nanay Flora. "Oo, Tricia. Para talaga siya mag-ama, iha. Swerte mo at nakapulot ka ng ganyan lalaki. Bihira na lang ganyan. Ang iba nga riyan ay binabaliwala ang anak." Napatango na lang ako dahil totoo naman ang kanyang sinabi. Simula nang dumating si Mateo sa buhay namin at simula nang sinagot ko siya ay hindi niya kami binigo. Lalo na sa anak ko. Napapansin ko kung gaano siya kabait sa anak ko. "Malapit na rin ang karawan ng anak mo, Tricia," sabi ni Nanay Flora sabay baling sa akin. "Alam ba ng kasintahan mo ang tungkol diyan?" Natigilan ako. Wala akong maalala na nag-usap kami ni Mateo patungkol sa karawan ng anak ko. Sila ang mas close ng anak ko as of the moment. Kaya siguro ay naikwento na siguro ni Elizabeth kay Mateo iyon. Bumuntong hininga ako. At baka sa susunod, magtatayo na talaga ng bahay iyang kasintahan mo. Mukhang wala na yatang balak umuwi sa kanila. Natawa si Nanay Flora. Uminit ang pisngi ko at hindi na lamang nagsalita. "Elizabeth," tawag ko sa anak ko. Wala si Mateo ngayon at nagpaalam na umalis. Mabuti na lang din para makausap ko ang anak ko. Binilhan kasi siya ng mga dolls ni Mateo, kaya yun ang inaatupag. "Bakit po, Mami? Alam ba ni Mateo na malapit ng birthday mo?" Umiling siya at bigla akong nalungkot. Pinisil ko ang kanyang pisngi. "Bakit hindi mo sinabi, anak?" Ngumuso siya. "Hindi po siya nagtatanong, Mami eh." Bumuntong hininga ako at hinaplos na lamang ang kanyang buhok. Wala na talagang masabi. Hindi ko naman ini-expect na magtanong si Mateo pero hindi ko maiwasang malungkot dahil umaasa ako na baka alam na niya. "May nahanap ka na ba na trabaho, iha?" Tanong ni Nanay Flora sa akin na magtanghalian. "Wala pa nga po eh." Sinubuan ko ang anak ko habang sinasabi ko yon. Gagawa pa lang po ako ng resume. Hindi kasi ako pwede sa kabilang bayan dahil baka ayaw ng anak ko. "Hindi ba? Sabi mo inooperan ka ng kasintahan mo?" Natigilan ako. "Baka pwede mo yung subukan." Napatungo ako at nagpatuloy sa pagsubo sa anak. Ayokong isipin ng mga empleyado roon na nagkatrabaho lang ako dahil kay Mateo. Gusto ko rin pong paghirapan, Nanay Flora. Bumuntong hininga siya at umumpo na rin sa upuan. Tama nga naman. Binalingan niya si Elizabeth. "Elizabeth,
mukhang hindi uwi ang Daddy Mateo mo ngayon dahil busy yata sa trabaho. Yes po, sagot ng anak ko. Sabi niya po, dadalhan niya raw ako ng mga chocolates pagbalik niya rito. Umawang ang labi ko at napakurap-kurap. Talaga anak? Hindi man lang siya nag-text sa akin o tumawag man lang. Nakakatampo naman. Wala ba siyang paki sa akin at hindi man lang siya nag-text? Napailing na lang ako at ito na ang sinasabi ko. Nagiging clingy na yata ako. Nasanay na kasi ako sa presensya niya araw-araw at ngayon lang nawala siya. Naaawa rin ako sa kanya dahil ang yaman-yaman niya. Tapos sa sala lang dito siya matutulog. Nang matapos kang kumain ay nagtipa ako ng text kay Mateo. Uuwi ka ba ngayong gabi? Nabuhayan ako nang nag-reply siya agad. Hindi. Umawang ang labi ko at medyo nasaktan ako sa matipid na reply. Bigla tuloy akong napaisip. Sawa na ba siya sa akin? O hindi kaya ayaw na niya? Isang beses lang namin ginawa iyon at hindi na muli umulit. Hindi na naman siya nagtanong sa akin o nakiusap na maganon kami. Hindi ko na lang siya nireplyan at busangot na humiga sa kama ko. Binagsak ko ang phone ko sa tabi ko at saka pumikit na lamang. Nagising ako na makaramdam ako na parang may nakadagan sa akin. Nang unti-unti ako nagmulat ay automatic na lumaki ang mata ko nang nakita ko si Mateo sa harap ko. Nakadagan na siya sa akin. Agad akong nataranta at nagpalingalinga. Relax. Humalakak siya sabay tingin sa akin. Wala si Elizabeth. Sumama siya kay Nanay Flora. Ha? At akala ko ba hindi siya uuwi? Ngumuso siya sa akin at aliw na aliw ako na pinagmamasdan siya. Ang kanyang kamay ay nasa gilid na ng ulo ko at ngumunguso pa sa akin. I'm sorry. I lied to you. I just want to surprise you, baby. Happy first month as a couple, baby. Umawang ang labi ko. Ngumisi siya at saka umalis sa pagkadagan sa akin. Inalayan niya ako na makaupo at saka hinapit niya ang bewang ko. Napakurap-kurap ako at tamangha na makita ko ang isang malaking gift. Anong laman yan? Natatawa kong tanong sabay baling sa kanya. He gave me a quick kiss before he stood up. Lumapit siya sa malaking box na iyon. Come here. Gumuso ako sabay tayo. Lumapit ako sa kulay pink na box. Hinawakan niya naman ang bewang ko sabay tingin sa box. Open it, baby. Baka prank ito ha? Natawa ako nang umirap siya sa akin bigla. Alam mo bang nagtatampo ko sa iyo kanina? Tinulog ko na lang. He looked at me with the confused eyes. And why? Duh! Your cold message. Bakit ganun lang ang reply mo? Ang tipid mo naman. Pinatong niya ang baba niya sa balikat ko, sabay nguso sa akin. I'm sorry, okay? I was just an act. Umirap ako. Saka hindi ako sanay na mag-celebrate ng ganito. Hinaplos niya ang bewang ko, pababa at paitaas. Then, we will celebrate it starting today. Dapat masanay ka na, Trisha. It may sound weird, but I like to celebrate it. Bumuntong hininga ako. Bumilis ang tibok ng puso ko nang naramdaman ko ang kanyang hininga sa balat ko. Open it, baby. Bulong niya sa akin. Napalunok ako sabay hawak sa ribon. Unti-unti ko itong hinila at napatras ako sa gulat nang biglang lumabas ang 3 malalaking balon mula sa loob ng box at sa kisame siya nag-stop. Bigla akong naluha. Hindi ko alam. Natats lang ako sa kanyang ginawa ngayon. Hindi ko pa kasi naranasan ang masurprise ng ganito. Agad kong pinunasan ang luha ko. Ang ganda! Inakbayan niya ako. Don't cry. Naiiyak lang ako dahil sa sobrang ganda. Unti-unting pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Ang nakita ko sa may kisame ngayon ay ang mga balon na lumipad. Kulay pula ito at may letra na nakasulat. I love you. I'm happy that you like it. Shall we have our date today? Tanong niya sa akin. With Elizabeth? Ngumiti siya sabay pisil sa ilong ko.
Napasingmangot ako. With Elizabeth. Nang lumabas kami ng kwarto ay isang cake ang bumungad sa akin. Mukhang plinano yata ni Mateo ito dahil wala man lang akong kamalay-malay. Mateo, hinawakan niya ang kamay ko. In this simple house, I want us to eat. I bake and cook this. Namilog ang mata ko. Hindi lang kasi cake ang nakita ko at may mga ulam pa. Pero talaga ba siya nagbibake ng cake? Na heart shape? Ikaw ba nagbake nito? Yes. He bit his lower lip. Why? Mukhang masarap. Puna ko dito. Masarap din ang nagluto. Pumula ang pisngi ko, lalo na nang tumawa siya ng malakas. Magseryoso ka nga. Mahina kung sinapak ang braso niya. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya, sabay pasada ng tingin sa mga pagkain nasa lamesa. Kinikilig ako. Totoo yun. May boyfriend ako na ganito. Inaakala ko na baka sawa na siya sa akin. Palagi ko yung iniisip. At minsan ay pinagdududahan ko pa rin siya sa totoong intensyon niya sa akin. I am afraid that one day, he will leave us for another girl. Baka one day, ma-realize ni Mateo na may mas better pa pala sa akin. What are you thinking, baby? Niyakap niya ako mula sa likuran ko. Inamoy-amoy niya pa ang leeg ko kaya medyo nahiya ako. Mateo, are you thinking that I might leave you? Tanong niya at humigpit ang yakap niya mula sa aking likuran. Napasingap ako at medyo nagulat. Alam niya kung anong iniisip ko. Andali ko palang hulaan. Mateo, I won't leave you, he said with finality. I won't leave you. I love you at kapag ako ang iniwan mo ay baka ako mabaliw, Trisha. Pero, let's live together. Namilog ang mata ko at saka hinarap niya ako. Ang kanyang mata ay punong-puno ng pagsusumamo. Hinawakan niya ang mukha ko. Live with me. I want you to live with me, Trisha. Shh! He put his finger on my lips to stop me from talking. Don't talk, please. Pero, pinagtagpo niya ang aming noo. Will you leave me, Trisha? I can't take it anymore. I want to wake up and see your beautiful face every morning. Mateo, hindi pa tayo nagtagal. Rason ko at biglang kinabahan sa biglang pagsiseryoso niya. Does it matter? Hinaplos niya ang pisngi ko. I love you, Trisha. Mateo, please. Pagsusumamo niya. Bumuntong hininga ako sabay iwas ng tingin sa kanya. Pag-iisipan ko. He hugged me and kissed my forehead. Nang dumating ng anak ko ay nagsikain na kami. Nasa isip ko pa rin ang sinabi ni Mateo sa akin. Ang weird naman kung sa kanya kami titira. Buwan pa lang ang aming pinagsamahan pero gusto niyang tumira kami ng anak ko sa puder niya. It's weird. Mommy, sabi po ni Daddy, sasama raw ako sa kanya. Namilog ang mata ko. Napatingin ako sa anak ko na punong-puno ng cake sa bibig. Nang binalingin ko si Mateo ay walang kangiti-ngiti sa kanyang mukha. Talagang seryoso talaga siya sa kanyang sinabi. Dahil wala ako nakitang pilyong-ngisi o ano pa sa mukha niya. Today is our first month. Hindi ko pa siya nag-greet at nahihiya ako. Actually, hindi ko naman nakalimutan. Hindi ko lang talaga alam na big deal pala iyon para kay Mateo at naninibaguhan ako. Anak, Mommy, pupunta ka rin. Mag-iisa na lang si Nanay Flora dito. Malungkot niyang sabi. Bigla ko tuloy na iangat ang tingin ko kay Mateo. Matapos sabihin niyo ng anak ko. Bigla siya nag-iwas ng tingin at napainom sa kanyang baso. Kinagat ko ang labi ko at saka umiwas ang tingin sa kanya. Alam ko na gusto lang ni Mateo na makasama kami. Pero hindi maganda na magsama kami sa isang bubong nang hindi pa kasal. Hindi naman big deal sa akin iyon at wala namang kaso talaga sa akin, pero iniisip ko rin ang kapakanan ng anak ko. Alam ko na gusto rin ng anak ko. May parte sa akin na gusto ko rin, pero mas nangingibaw talaga ang hindi.
Mateo! Bigla niya akong niyakap na siyang ikinagulat ko. Gabi na at pareho kaming nasa labas, malapit sa kotse niya. I'm sorry, he whispered and kissed my hair. I was just excited that time, pero hindi na. I am sorry, okay? Okay lang, Mateo. Hinarap ko siya. Puno na ng konsensya ang kanyang mata, pero hindi muna sa ngayon. Bala ko na mas kilalanin ka pa at mas kilalanin mo ako at ng anak ko. Ngumiti ako sa kanya. Happy Mansari. Mapungay na ang kanyang mata ngayon matapos ko yung sabihin. He kissed my cheek and snaked his arm on my waist. He moved closer to me and bit his lower lip before he drifted his eyes on my lips. Happy Mansari too, baby. Unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha sa aking mukha. Nang sandaling naglapat ang aming labi, ay automatic na pumikit ang aking mata. Napahawak ako sa kanyang balikat dahil sa maras at matamis na paghalik sa akin. Na nagkahiwalay kami ay pareho kaming hinihingal. Hinaplos niya muli ang pisngi ko at sabay ngiti sa akin. I will be busy tomorrow. But, will you visit my condo tomorrow? I will be waiting, Trisha. Uminit ang pisngi ko sabay tango. Okay, Mateo. Hinilakan niya ako sa aking pisngi bago siya humiwalay sa yakap at saka umatras ng 2 beses. Hinawakan niya ang hawakan ng pintuan ng kanyang kotse. I love you, Trisha. Ngumiti ako sa kanya sabay kaway. Ngumuso siya at pumasok na sa loob. I bit my lower lip at pinagbasdan ang kanyang kotse na umalis palayo sa akin. Bumuntong hininga ako at niyakap ang sarili ko bago ako bumalik sa loob.